Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Buena, isa sa mga on-the-job training na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic College. At narito ako ngayon upang magbahagi ng isang kwentong tiyak akong kapupulutan nyo ng aral. Ngunit bago ako magsimula, meron muna akong mga katanungan sa inyo. Mga bata, naranasan nyo na bang gumuhit? Wow! Kinukulayan niyo ba ang mga ginuhit? Ang galing naman! At dahil dyan, ang ating kwento ay may kinalaman sa pagkulay at pagguhit na pinamagandang kapag nag-iisip si Sue. Isinulat ni Yeri Hu at iginuhit ni Rihanna Yu at hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara na! Simulan na natin! Isang kahon ng pangkulay ang pinakatatanging kayamanan ni Sue na mula sa kanyang lolo. Araw-araw siyang lumilikha ng isang malawak at makulay na mundo sa kanyang papel. Naglalakad si Sue papuntang paaralan. Ngunit ngayon ay mas mabilis kaysa sa nakasanayan ang kanyang paglalakad. Ngayon ang araw na magagamit niya ang kanyang pinakatatanging pangkulay. Ang dahon kapag tag-araw ay lunti ang dilaw ang kulay. Subalit, sa panahon ng taglagas, ito ay nagiging mapula-pula at kulay tsokolate sa isip ni Sue. Anumang kulay ito, lahat ng ito ay magaganda. Oras na para sa sining. Nagningning ang mga mata ni Sue. Nakinig siya ng mabuti sa kanyang guro habang ito ay nagsasalita. Tayo ay guguhit ng isang espesyal na bagay sa araw na ito. Wika ng guro. Ibig ba ninyong malaman kung paano iguhit ng inyong mga kaibigan ang inyong mukha? Tingnan at pagbasnan ninyong mabuti ang mukha ng inyong mga kaibigan. Una, iguhit natin ang mga mata. Sinimulan ni Sue at ng kanyang mga kaibigan na iguhit ang kanilang mata, ilong, labi at tenga. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng guro, ngayon ay kulayan natin ang mukha. Magkaparehong kulay ang kinuha ng lahat at nagsimula ng magkulay. Tiningnan ni Sue ang kaparehan niyang si June at inisip kung anong kulay ang kanyang gagamitin. Mukhang malalim ang iniisip ni June. Maaaring ito rin ang iniisip ni June sa isip ni Sue. Nakatitig si June sa kanyang papel. June, gusto mo bang marinig ang kwento ng lolo ko tungkol sa mga pangkulay? Tanong ni Sue. Tumango naman si June. Noon, ang kulay na ito ay tinatawag na flesh. Kwento ni Sue. Flesh? Tanong ni June. Oo, flesh. Pero hindi lahat ng balat ay pare-pareho ang kulay, di ba? Kagaya ng mga rosas ay maaaring maging dilaw, pula, rosas o puti. Ang nakikinig na guro ay napangiti at nagsabing, "Tama ka, Sue." Pagkatapos ay pinalitan nila ang flesh at ginawang light orange. Light orange? Gulat na usisa ni Rumi. Kakaiba ang tunog na light orange, di ba? Dagdag pa ng guro. Kaya naman, napagpasyahan nilang tawagin itong apricot. At alam mo ba, ang mga kabataan ang nagsabing palitan ang pangalan ng kulay, salaysay ng guro. Kagaya ng matatapang ng batang iyon at ng kanilang mga nagawa, marami rin kayong kayang mga bagay na kayang gawin. Kaya ngayon, ay tulungan natin ang isa't isa hanggang sa matapos natin ang ating mga ginuguhit. Malaki ang ngiti sa mga mukha ni Sue at June at nagkaroon ng ideya si Sue. Ito ang kulay ng aking mukha tuwing tag-init sa isip ni Sue. Iniabot niya kay June ang kayumanging pangkulay. Sue, sa tingin ko ay hindi ito ang kulay ng iyong balat, sabi ni June. Oo, ito ang kulay ng aking balat pagkatapos kong lumangoy sa dagat kapag tag-init, bulalas ni Sue. Binigyan ni June ng pulang pangkulay si Rumi
Gusto kong pula ang kulay ng aking mukha. Iyan ang mukha kong galit sa tuwing nakikipag-away ako sa kapatid kong lalaki. Bumulong naman si Romy. Nagiging kulay rosas ang aking mukha kapag iniisip ko si Sue. Sobrang gusto ko siya. Natapos ng 6 na bata ang kanilang mga ginuguhit. Nagagalak na umiwi si Sue habang mahigpit na iyakap ang mga larawang ginuhit ng kanyang mga kaibigan para sa kanya. Naisip niyang ilagay ito sa lugar kung saan makikita ng lahat. Ang kakayahan ng bata. Ang mukha ng aming guro, guhit ni Sue, June at ng kanilang mga kaibigan. Ang mga batang katulad natin ay may kapangyarihan baguhin ang mundo. Ngayon na napakinggan na natin ang kwento, nais nitong ipaalam sa atin na mahalaga ang pagkakaroon ng malawak na imahinasyon at pagiging malikhain. At dyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagandang kapag nag-iisip si Sue. Kaya mga bata, palaging tatandaan, ang tunay na ganda ay nasa mata ng batang marunong magkulay ng kanyang imahinasyon. Muli, ako si Ate Wena. Huwag kakalimutang mag-follow, like, subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwentong tiyak akong kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa susunod nating kwento, paalam!